Magmula sa referee na minamanyak ang isang player hanggang sa manong na nagugulat sa kamera. Narito ang mga weird moments sa kasaysayan ng NBA. Umpisahan na nga natin sa referee na ito na may ginagawang kababalaghan. May gigil pa sa pisil mga idol. Hindi pa ba yan foul, rep? Pero mas weird pa ang ginawang ito ng isang NBA player sa ating number 19. Panoorin nyo na lang mga idol kung ano ang ginawa nito. So had their best player ejected. Belly just pulled his shorts down right in the middle of the crowd right here. You don't see that very often. Pwede na to sa Adonis mga idol. Pero sa kasunod natin, paniguradong mandidiri kayo sa ginagawang ito ng isang NBA fan. For all the wrong reasons. For all the wrong reasons. One, their leading scorer, Carmelo Anthony, 27 plus points a game. Out, home, draining his knee, trying to make... May pakindat pa matapos ang session mga idol. Hindi man lang nahiya sa kanyang ginawa. Pero speaking of nahiya, paniguradong mahihiya kayo kung mapapakinggan nyo ang sinabing ito ng announcer sa live. I tell you, I took a look at Baines in the shower. He looks like all of Australia. He is really put together. Mukhang na in love ata ang commentator mga idol. Pero iba naman ang trip ni Blake Griffin dito mga idol. No, don't do that. Don't do that. Kaya pala natipuhan ni Lana Rhodes mga idol. Mapusok pala itong si Blake Griffin. Pero para naman sa number 15, andito ang hindi inaasahang paghaharap ni Manu Ginobili at ang isang paniki. It was in 2009, it was Halloween night, and the bat was flying around, and there's Manu Ginobili, and looking like a hockey goalie. Oh, Manu knocked it out of midair! Lumilipad lang naman ang paniki mga idol. Nahataw pa nga ni Manu. Pero focus na tayo sa kasunod at ipasa ang spotlight kay Trae Young. Dahil sa ginawa niyang ito, dapat banned na siya habang buhay sa paggawa ng video. Oh, Trae, what are you doing? Don't wink at me like that. No. Trae, don't do it. Don't. Namamakla ata itong si Trae Young mga idol. Naghahanap ng booking. Pero panoorin naman natin ang nangyaring ito sa halftime show ng NBA. May iaangat pa sa kawirduhan yan mga idol. Dahil sa number 12, ito naman ang nangyari. Yo, listen up! Here's a story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him. May naintindihan ba kayo sa sinabi niya mga idol? Pero isunod naman natin dyan itong kakaibang trip na ito ng isang NBA referee. 68%. Whoa! Gusto natang maging player ni ref mga idol. Narito na tayo sa top 10 saan mas weirdo na ang mga pangyayari. Kagaya na lamang sa laban na ito ng Lakers at Spurs kung saan tablang score 5 seconds na lang at ganito ang mga kasunod na nangyari. 3 to go. Josh Hart to the rim. No, pick up. It comes off. We'll go to overtime. Nag-commercial sa kalagitnaan ng tira. Hindi tuloy natin alam kung anong nangyari. Lutang ata ang crew ng TV mga idol. Para naman sa number 9, andito si Russell Westbrook na ginawa ang weirdest trick sa NBA. Focus lang kayo sa bola mga idol. Westbrook able to get inside again. Kita nyo yun mga idol, nawala ang bola bigla. Pero panis naman yan dito. May kanya-kanyang trip talaga ang mga NBA players. Tama na yan LeBron, sumusobra ka na. Panoorin naman natin ang weirdong ginawa na ito ni Dwight Howard sa isang referee. Long three is no good. And Dwight fouls Dorsey. That's the fifth on Dwight Howard. Love lang daw sabi ni Dwight. Hindi na siya magre-reklamo sa tawag ni ref. Ngayon naman ay silipin na natin ang pinaka-sweet moment na mapapanood nyo sa finals. Game 5 ng Cavs versus Warriors kung saan dikitan ang laban.
Pero mukhang napasobra ang dalawang ito sa pagdikit. But if David West does not get that first technical, that's a double technical right there on both of those guys. So the officials... Mukhang may tunog ang kiss na yon, mga idol. Pero mas malala ang nangyaring ito kay Carmelo Anthony. Hindi lang kasi inantok, kundi nakatulog pa ito kalagitnaan ng laban. Smith intercepts the pass. Anthony out on the floor. What is he doing? Well, they're playing around it. And it's a travel. They call a travel. Napagkamalang-kama pa nga ang court, mga idol. At dahil nga tapos na ang number 4, humanda kayo sa mga mas weirdong moment dahil papasok na tayo sa ating top 3. Buksan na nga natin yan sa pinaka-weirdong interview sa kasaysayan ng NBA. Meta, I've been asking a bunch of players whether they call you Meta World Peace or Ron Artest now, and all the rookies say Meta, and all of the veterans say Ron. What's up with that? Is this some type of hazing? Well, I'm most happy that Jesus Christ did not let me lose my teeth when I was 20 years old. I just think he's really brilliant that you lose your teeth when you're a baby rather than lose it when you're like 30 or 20. Ano raw? Lutang na ata si Ron Artest, mga idol. Pero wala pa ring panama ang lutang moments na ito sa ginawang ito ng isang fan. Sa series nga ng Lakers at Nuggets noong 2012 at sa second quarter, ganito nga ang nangyari. The Nuggets now lead 49-44 as we approach a minute left in the first half. Look out. Apparently a fan ended up on the floor. Lasing ata si ate, mga idol. Hindi na alam ang ginawa niya, pero may ekstrang pasabog pa pala ang pangyayaring ito. This lady has a history with the Nuggets. I talked to a couple of the detectives. Detective Todd Erickson, who had immediately grabbed her and walked her off the court, said several years ago she was found stalking or following several players. She has basically been banned from the arena, but she got in tonight. Stalker pala itong si ate, mga idol. Kaya naman pumasok sa court para lapitan siguro ang player na kanyang gusto. Well, andito na tayo sa number 1 at syempre, ito na ang pinaka-weirdo na moment at pinagbibidahan yan ng nag-iisang si Charles Barkley. Pero kakaibang trip ng player na ito dahil referee ba naman ang hinamon. We have 1.5 to go. Come on, John. Come on, John. Come on, John. That is. Come on, John. May pahabol pang kiss, mga idol. Ibang klase talaga to.